we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Diyos marahay na hapon mga kapuso, uninaan Balitang Bicolandia. Hatod miyan pinakadarakula asin pinakabagong mga bareta sa Kabikolan. Kami ang tropa nin katotohanan, mahatod nin mga baretang mayong pigkikilingan, mayo nin pigpoprotehiran. Live halidigdi sa GMA Complex sa Naga City, ako po si Kate Dalovieres. Transport Cooperative sa Banwaan nin Bula, Camarines Sur, pigahalat na sa nasubuot na maaprubaran ang sa indang route plan as in order gikan sa gobyerno tanganing makakuanan nin modernized unit. Consolidation kan mga jeep sa rehiyon nagpapadagos. Ang detalye aramunta sa pagtutok live ni Jessica Calino. Jessica. Kate, nagpapadagos hasta sa Enero 31 ang consolidation kan mga jeepney operator asin driver sa nasyon. Asin makalihis ini, magiging strikto naman subuot ang LTFRB, LTO asin iba pang mga katabang na ahensya sa implementasyon kan Public Utility Vehicle Modernization Program kan gobyerno. Ang 38 unit kan mga jeep sa terminal na ini kan Banwaan in Bula, anas nang may nakabugtak na sticker kan pangaran kan sa indang Transport Cooperative. Sigun kitatay Rizaldi, consolidated na ang haros gabos na jeep na nagbabiyaheng Naga-Bula, Naga-Nabwa asin Naga-Iriga. Pigahalat na sa naman indang maaprobahan kan LGU asin kan gobyerno probinsyal ang sa indang route plan nganing makakuanan in modernized jeep. Base po kaya duman sa pag-meeting mi duman kay direktor, mayo pa man nag-aabot sa muya kay itong approval kang probinsya na ang planning po kaya kan ruta dapat makaabot na sa LTFRB. Ang sistema mi po kaya, hinahalat mi pa ang release order ng LTFRB para magkuha kami ng modernized jeep. May nakaandam naman subuot sindang kwarta para sa pagkuanin modernized jeep. An sa indang plano, 4 na unit an sa indang kukuanon para sa tulong ruta na sa indang pigdadalaganan. Ang mga jeepney operator asin driver man sa Camarines Norte, enot nang nagpaabot kan sa indang sentimiento na bako gabos sa inda, an may kapasidad na magbayad para sa kukuano na modernized units. Dawa pangani magbalis inda sa sarong kooperatiba. We have the modernized jeep, yung budget po namin to pay the amount of amortization. Yan po ay yung budget namin sa pag-aaral ng aming mga anak. Kung yan po ay pupunta sa modernized na jeep, what will happen po doon sa mga anak namin, apo namin na nag-aaral? Kayaan sa indang kahagadan, day na mo na idagos ang pagpangalad sa pagbiyahe kan mga day pa consolidated na jeepney. Sa pag-atubang sa inda ni LTFRB Bicol Regional Director Joel De Feo, piglatag kaini na mayo na sa indang opisina, ang desisyon nganing palawigon pa ang full implementation kan modernisasyon sa Pebrero. Since po may pending petition po sa transport sector, halaton ta po ang decision kan Korte Suprema. Kasi dahil man po kita kang pwede mag-discuss na subjudice na po yan. Once nakapile na po ang petition, halaton ta na lang po. Bilang po empleyado kang gobyerno, as regional director kan LTFRB, kaya puhan pa po sunodon ang national policy. Sigun pa sa opisyal, pagkatapos kan Enero 31, sulamenteng ang mga consolidated operators asin drivers na sanaman ang tutugutan na magpasada. Mantang ang mga traditional jeepney na dai pa consolidated, pwedeng magbiyahe, alagad for private use na sana. Sigun sa LTFRB Bicol, Kate, mayo manin dapat na ikahandalan mga Bicolano, lalo na ang mga taga Camarines Norte, hinulita bastante man ang mga nagpa-consolidate na jeepney drivers asin operators sa rehiyon. Kaya day man problema ang mga commuter, makalihis ang January 31 na deadline. Nakaandaman da ang LTFRB na magtaonin special permit para duman sa mga lugar na ibaan terrain arog kan sa mga bulod na ibaan disenyo kan sa indang mga pigagamit na lunadan. Salado naman, Kate, kay itong transport group sa Camarines Norte, makikiulay man da agiraray ang sangguniang panlalawigan sa national government sa paagikan sarong resolution manungod iniduman sa pangapoda na tawanin extension and consolidation kan mga tsuper asin driver sa bilog na probinsya. Kate? Jos Mabalos, Jessica.
Kotse asin motorsiklo nagkabanggaan sa Naga City. Backrider kay ni irido. Mantang tulong persona lugadan man makalihis ang nangyaring banggaan kan sarong motor asin tricycle sa Panganiban Drive sa Katahawan kan rush hour. Uyan report ni Chris Novelo. Napapahibi as namimiripit sa kulog ang babaeng ini nalunod kan sarong motorsiklo. Makalis aksidente makabangga sa sarong sedan sa barangay Dayangdang, Naga City. Pabalyo subot ng tinampo ang rider kan motorsiklo kan mabangga kan sedan na pasiring sa direksyon kan Colgante. Tulos man ang nilapatan in first aid ang babae as inipigdalagan sa ospital. Mientras tanto, sa Katahawan kan rush hour kasubago kan mangyari ang saropang vehicular accident harani sa Panganiban Bridge sa syudad. Kasubot ang driver kan motorsiklo kan mabangga ang sarong nagbabalyong babae asin sarong pampasaherong tricycle. Pagbangga, nakabig niya pa wala. So tumok naman sa tricycle ko. Nabangga niya na ano na sa duman na sa tricycle ko. Iro tong nagsalpok na duman sa ano. Kaskas si motor. Kaskas po si motor. Nag-overtake naman sa may tricycle. Kasi tricycle pinunduan na si babae tam matawid. Pasalamat man si Aguila na dahil nadamay pa sa iyang mga pasahero. Tuluan irido sa insidente kay bahanaan na bangga kan rider na nagbabalyong pedestrian. Nagsapuan mga ininin man ay lain lugod sa lawas na tulos man idinalagan sa ospital. Nanotaran kan Public Safety Office na sunod-sunod ang nangyaring vehicular accident sa siyudad ni Naga. Kasuod ma, 7. So vehicular accident na nai-record. Kang sarong aldaw, the day before, 10. Kadaklanig di mga motor, again day malingaw kang seguridad. So personal na seguridad. And then, so pagirumdum tama na pagyaong ka sa tinampo, perming may konsiderasyon. Kay banan si Carlo Abonita, Chris Novelo, Balitang Bicolandia. 2 pesos hasta 250 pesos na taas presyo sa tinapay, piguhurot ngunyan kan grupo kan mga panadero sa Metro Manila. Kung maaprubaran pirang bakery subuot sa Camarines Sur, posibleng day tulos mag-implementar kaini. Tutukan sa report ni Jessica Calinog. Ang dating 15 pesos nang bakal ni Nanay Angie kan sarong patos nin burger bun na may 6 na pidaso. Bigla na sa nasubuot na naglangkaw sa 25 pesos ka nakaaging taon. Kaya masarong taon naman siyang daing nagbabakal nin tinapay na sa iyang pigpapalamanan, pang partner kuta na sa pigtitinda nindang mami asin lugaw. Yun na lang ang hanap buhay namin dito at turon. Yan. Pero sa tinapay, hindi na muna ako. Kasi nga, lugi ako sa palaman. Hindi ko naman mababawi yung palaman eh. 25, tapos bebenta namin 5 piso isa, may palaman na. Dilugi. Turon na mo na daan sa indang alternatibo, ta syertong dai pananggad sinda mabalik sa pagtinda nin tinapay. Lalo na kung madagos pa, ang piguhurot kan grupo kan mga commercial bakers sa nasyon. Nadagdag 2 pesos hasta 2 pesos 50 sentimo sa presyo kan Pinoy Tasty asin Pinoy Pandesal. Pigpepreparar naman subuot kan grupo ang iba pang datos na isusumitir ninda sa Department of Trade and Industry para digdi. Yung usual reason po ay increasing prices of raw materials. Yung iba nga po nagsabi tumaas daw po ang presyo ng flour. So kami po sa DTI, kung ano man po yung justification nila, vine-verify natin yan using our own market data. Sigun ki JR na may pagsadiring bakery sa Banwaanin Bula, makakatabang sa inda kung may dagdag presyo sa tinapay. Taan arina asin asukar, haros doble asin patriple na nga ni an ipigmahal. Alagad an problema kung magmahal an pabakal ninda nin tinapay. Madikit man an mabakal kaini. Iba da kaya ang sitwasyon sa Metro Manila asin sa mga probinsya. Medyo nagbawas lang kami ng timbang ng tinapay. Bakit sir hindi kayo nagdadagdag po ng presyo? Nahihirapan kasi yung mga tao mag-adjust. Kasi nga dito pag bumibili, 50 plus 1 pa yan. 50 pesos, may dagdag pa yan na isa. Sunod-sunod na nga ni ang pagmahal kan mga barakalon. Alagad intindido man subuot ini kan 68 anyos na si Nanay Melda. Naiintindihan mi. Kaya nagmamala si Arina, arog kayan. Kaya kami nagsusunod lang sa mga patakaran kan mga nagtitinda po. Day sakop kan price bulletin kan DTI ang mga tinapay sa mga bakery. Alagad an mahigot nindang pigbabantayan. An pigaapod na shrinkflation o an pagsadit kan produkto, alagad pareho an presyo. Nabako naman subuot makatarungan para sa mga konsumidor. Kaibanan si Jovel Obiso, Jessica Calinog, Balitang Bicolandia. Sa ibong kanangyayaring frost sa Benguet, ninhulikan hababang temperatura. Supply kan gulay sa Naga City People's Mall na halis sa nasabing lugar, mantinido pa man giraray. Alagad paglangkaw sa presyo kaini, piga antisiparan na kan mga paratienda.
Uyan report ni Chris Novello. Kan mga nakaaging aldaw reklamo kan mga paratanom an epektong darakan frost o andap sa mga tanom na gulay sa Benguet. Alaga daw pira sa mga produkto na mababakal sa Naga City People's Mall ang gikan sa nasambitan ng lugar. Nagtitinir na bastante ang supply asin hababaan presyo kan mga gulay digdi. Siring kan repolyo, carrots, lettuce asin iba pa. Bentahi subot ini sa mga consumer alagad, pig-ante si paranaman kan pirang paratienda, ang posibleng pababago sa mga masunod na bulan. Siyempre, nakakasave kami daw paano, dikit lang na presyo, na gastos. Kaya lang si mga bagong tubo, mga nagpupuon-puon pa lang magtubo, siyempre duman tumatatamaan. Kaya mga around February or March, medyo nagpupuon naman yan maglangkaw ang presyo kang gulay. Daiman mali kaya na malapaan ng pirang paratienda ng gulay. Ninhulikan kadakol na supply na nag-aabot sa merkado. Kaya pigpipilian na sana kan ibang paratienda an pwede ba mapakinabangan nga na makabawi man sa puhunan. An iba subot sa mga ini. Hinahagad na sana kan may mga atama na urig. Mga arog po kan, tigaapon na siya. Palapa na taday naman po makakakan. Dahil na pwedeng kakanon. Lusaw na po. Kay banan si Carlo Abonita, Chris Novello, Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Mga pirma para sa People's Initiative gikan sa pirang probinsya sa Bicol Region naresibi na kan COMELEC. Uyan report ni Rosie Nieva. Naging matuninong ang kinibong People's Initiative Drive sa pilang Banwaan asin syudad sa probinsya ng Albay. Sigon sa mga opisyal kan barangay, na ipaliwanag manindanin marhay ang katuyuhan kanasambitan ng pagpapaperma. Igwa subot ni mga kusang nagperma, mantang igwa manin mga nagkontra. Bigsyar tuman kan pirang residente na nagperma sinda na mayo ni naresibing anuman na kantidad nin kwarta. Kailangan mas ma-explain pa sa tao para at least madali din yung pagpapirma sa part namin po. Mientras tanto, pirang mga distrito sa Bicol Region ang nakapagsumitir naman in kinakaipuhang perma sa COMELEC. Saro sa pinakaenot na natapos ang probinsya nin Sorsogon na may 2 distrito. Igwa naman ni nakapagsumitir sa Albay, Camarines Norte asin Camarines Sur, mantang mayo pa ni maski sarong distrito sa Catanduanes asin Masbate. Sa First District kan Sorsogon, igwanan nin 15.17% asin 16.54% naman ang natipon sa Second District. Mantang sa Albay, sa Second District tulong banwaan pa sana ang natatapos alagad nakatipon na nin 6.24%. Sa Camarines Sur, 4th District pa sana ang nakakapagsumitir na igwanin 7.87%. Mantang 2 munisipyo pa sana ang nakakatao gikan sa Camarines Norte. Sa oras na matapos na ang People's Initiative Drive, maagi pa ini sa mahigot na verifikasyon. The possibility na magkaroon ng invalidity is, one is, hindi siya registered voter. Pangalawa is, hindi tama yung pirma. Medyo matagal-tagal din ito. So pagkatapos niyan, it will take some time. Sa ilarom kan konstitusyon, pwedeng gamiton ang People's Initiative sa pag-amyenda sa konstitusyon. Basta makatipon ng 12% kan registered voters ka nasyon, asin 3% kan rehistradong botante sa halos 200 na distrito sa manlain-lain na rehiyon. Alagad sa ilarom kan COMELEC Resolution 10650, pwedeng ma-void ang signature campaign kung mapatunayang may public funds na nagamit para digdi. Sana maipaliwanag sa taong bayan kung ano talaga yung People's Initiative, ano ang maging pros and cons. Pero kami ay hindi namin trabaho ang magpaliwanag noon. Ang magpapaliwanag dapat na yung mga proponents. Ini si Rosie Nieva, Balitang Bicolandia. Mga kapuso, magtinir na maging andam sa mga pag-uuran sa pirang lugar sa nasyon. Sigun kaya sa pag-asa, madagos-dagos pa ang paghuyop kan Northeast Monsoon o duros amihan sa Luzon asin Visayas. Asin shearline naman sa Mindanao. Para man po sa mga kapuso nyato digdi sa Bicol, hababaan tsansa nin pag-uuran sa dakulang parte kan rehiyon. Alagad kay puha na maging andam man giraray sa mga biglaan na pag-uuran sa thunderstorms, kaya magdara po nin payong o pansangga sa uran kung maluwas nin harong.
Sa Visayas, posible ang localized thunderstorms, mantang madaagum na kalangitan ang lauman sa Mindanao. Magdoble ingat ang mga kapuso dyan, urog ng posible ang landslide huli sa paglumoy kan daga, darakan pagbabaha. Huli sa epekto kan amihan, pigpapangalad na muna kan Philippine Coast Guard ang paglawod kan mga sadit na lunadang pandagat sa Sorsogon, urog na sa parte kan Bulusan, Barcelona, Gubat asin Prieto Diaz. Mantang sa Matnog Port, mayo manin kanselasyon sa biyahe pasiring sa Visayas area, alagad huli sa maukol na kadagatan. Nahaluyan ang biyahe kan mga barko. Ini ang rason kung kaya kadakol na mga lunadan asin pasahero ang mahihiling sa laog kan pantalan. Haros na sa tulong barangay naman ang naokupar kan laba kan pila kan mga lunadan sa National Highway. Nagpatanid man ang Philippine Ports Authority sa mga biyahero na pwede man na mag-agi sa iba pang alternatibong ruta tanganing dai na maprakasar ang sa indang mga biyahe. Sa ngayon po, ang panawagan natin sa ating mga kababayan na tatawid na mula dito sa Port of Matnog, kung kayo patungong Kabisayaan, pwede nyo pong i-consider yung ibang mga alternative ports natin. Pagbibisikleta, urog na kan Jovenes, pigtutulod ngunyan kan sarong grupo kan bikers sa Camarines Sur. Kasurog Cops Bike Patrol, piglansar kan PNP Bicol para sa mas mahigot na police visibility asing paagi tanganing maibitaran ang mga krimen sa rehiyon. Uyan report ni Jessica Calino. Hali sa pagkarera, sin pagbali sa sarong grupo kan mga bikers sa Kamalig Albay. Pigdaraman in the Florian, ang parehong oportunidad sa iyang pigikanang probinsya, ang Camarines Sur. Apwera sa pagbibisikleta, dinugangan maninda ininin man iba-iba pang aktibidad na makakatabang man sa komunidad. Pigpuunan man kan grupo ang pagtindanin mga bike parts asin accessories. Nganing may makukuanan man sindanin pondo para sa maabot nindang events. Sa indaman na pigian kaminaraan kapwa Jovenes na porbaran asin dai matakot na laugon ang sports na cycling. Ngunyan po kaya, ang cycling po, dahil po siya gaano bistado as sports. Then ang iba po, takot pong laugon ng cycling kasi delikado po. Dahil po matakot na laugon ng cycling kasi mas dakula pong benefits niya kaysa duman sa ibang sports. Mas nababawasan po ang stress sa pagbibisikleta. Mas napapakusog po ang hawak and mas nairarayo po kita sa mga sakit po, mga makulog. 22 kilometrong ruta man sa Daraga asin Legazpi City ang piglibot kan mga kapulisan kaibanan si PNP Bicol Regional Director Police Brigadier General Andre Dizon kasabay kan paglansar kan kasurog Cops Bike Patrol. Labi pa sa pag-eehersisyo, police visibility asin nganing maibitaran ang mga krimen ang pinakaobheto kan programang ini. Mayroon na destinasyon kan mga nakabisikletang pulis ang mga eskwelahan, saudan, simbahan, mga parke asin iba pang matawong lugar. Kasi ang basic job talaga ng police is yung crime prevention. Patrolling is one of the components ng crime prevention. Yun ang trabaho ng police, makita ng mga tao. Walang makikita kapag nasa opisina yung police. 20 unit nin mga bisikleta ang personal na binakalkan opisyal para sa rehiyon. Alagad madudugangan pasubuot ini. Siring man sa iyang eengan niya ron ang iba pang provincial offices na magpautubman kan parehong estratehiya kung saan body system ang magiging pagpatrolya mantang nakabisikleta. Kaibanan si Gerald Gandia, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Pagpapatest kan daga sa mga umahan asin tanuman, dapat subuot na gibuhon kan mga paraoma tuyong cropping season. Tanganing masyartong nasa tamang kondisyon ini. Ini asin ang iba pang detalye aramon ta sa report ni Jessica Calino. Nagugusin ang unyanin paroy sinda Tatay Bernie kan San Antonio, Milaor, Camarines Sur, asin mapreparar naman para sa sunod na pagtanom. Pirang dekada nang nag-uuma si Tatay Bernie,
Asin an sa indang nakatuudan, makalihis an land prep. Diretsyo na sa pagtanom o pagpatiprak nin banhi. Kung may mga kuhol o may duot, saka man i-sprayan nin medisina. Dahil na po nakukuyan niya na maipatisting. Dahil kung nagmamadali na malaganta, kung mahuri naman sa iribahan, para makahabol man dyan sa ibang pag-harvest. Alagad ang rekomendasyon kan Department of Agriculture Bicol, every cropping season o antes na magtanom liwat nin paroy o ano pa mang pananom, dapat na ipatest ang kalidad kan daga na tatanuman o uumahan. Obheto kaini na mahiling kung ano ang kulang o kaipuhang tutukan sa tabang kan abono o medisina. Nganing masyertuman an magayo na gusi. Ang DA Bicol igwamanin Integrated Laboratories Division na may magkakanigong pasilidad para sa soil sampling and testing. Ini pwedeng maaprobitsaran kan mga paraomanin libre. Pwedeng direkta o makikoordinar sa indang Municipal Agriculture Office. So ang trabaho po namin is testingin yung mga sakit, yung mga feeds, yung mga lupa, kung anong karakteristik nila, anong meron. Kasi hindi po tayo nawawalan ng sakit, lagi tayo may sakit sa mga crops, sa mga diseases, and marami po ang emerging na sakit. Kailangan pag-aralan. Apwera sa daga, pwede man ipatest ang pesteng presente sa tanuman. May pasilidad man ang laboratorio para mag-test nin African swine fever as in rabies virus, ngunya na nasa biosecurity level 2 ini. Ang piguhurot ngunyan kan ahensya, may sakat sa biosecurity level 3 ang laboratorio, asin maidugang man sa saindang mai-oopresir ang testing para sa avian influenza o bird flu. Para hindi na kailangan ipadala pa sa central office sa Quezon City yung mga samples, dito na madali nang matest. Maaagapan, mas madaling maipapa-implement yung mga biosecurity measures, control measures kung naaagapan natin na ma-detect. ISO certified naman ang DA Bicol. Pagbakal na sanakan kaipuhang mga ekipahe, asin training kan mga kaipuhan na personahe, ang pigtututukan ninda para sa pigmamauot na Level 3 Biosecurity. Kaibanan si Jovel Obiso, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Irido ang sarong 49 anyos na lalaki makalis sa aksidenteng mahulog sa Sarong Creek sa Sitio Kabatuan, Barangay San Vicente, Virac, Catanduanes. Tulos man na nagresponde ang mga otoridad asin MDRRMO asin na rescue ang lalaki. Nagsapo ininin lugad sa payo asin bitis na pigsasabing nakainom kan mangyari ang insidente. Napag-araman na bakusan na ini ang enot na beses na igwang nahulog na tao sa nasambitan ng lugar. Sa ngunyan, plano kan barangay, nabugtakan nin kawayan ang lugar tanganing igwang kakaputan ang mga maagi digdi asin malikayan na ang mga aksidente. Sa mga dumadaan dito sa bandang ito, mag-ingat po lalo't medyo maulan, madulas po dyan. Kaya siguro mag-ingat at higit sa lahat huwag dadaan yung pag nakainom. Makakamati nin 8 oras na brownout sa Biyernes, Enero 19 ang pirang lugar sa Banwaan nin Kanaman, Camarines Sur. Susug sa abiso kan Kasureco 2, makondusir ang kooperatiba nin pagribay sa nabaring cross-arm sa linya kaini sa nasabing Banwaan. Maaapektaran kaini ang mga barangay kan San Vicente, Progress Homes Phase 1 and 2, asin Del Rosario. Madurar ang power interruption puun alas 9 nin aga hasta alas 5 nin hapon. Hagad man kan kooperatiba ang pag-intindi sa mga maaapektarang konsumidor. Sarong green sea turtle ang napadpad sa baybayon kan Barangay Bagasbas, Daet, Camarines Norte. May lapad ining 26 cm asin laba na nasa 30 cm. Enot subot ining nahiling kan sarong aki asin pinurbaran na maibalik sa dagat alagad huli sa makusog na ukol day ini nagtrayumpo. Hasta sa kinuamo na ini kan sarong MDRRM personnel asin pinaaram sa DENR. Pirang gasgas ang nanotaran sa pawikan na posibleng nagtama subuot sa mga coral alagad bako man malala. Tulos man na naghanap nin lugar na bakong gayong makusugan ukol asin duman pigbutasan ang nasambitan ng pawikan. All out na ang training kan new generation of Sangres
para sa Pigaan Tabayanang Kapuso Epic Series Encantadia Chronicles Sangre. Alagad sa ibong kaiyan, may pagirumdom ang GMA Entertainment Group dapit sa mga nagkakalat online na pekeng auditions para sa series. Uyan Report. Sangre mode on na sinda Bianca Umali, Kelvin Miranda, asin Faith Da Silva, na back to wushu training como pag-andam sa upcoming Kapuso Epic Series na Encantadia Chronicles Sangre. Last year, pasubot ninda pigbuunan ang maniba-ibang trainings para sa gigibuhong fight scenes. Tulad nito, pare-parehas kaming na-challenge, pare-parehas kaming pinagtutuunan namin ng pansin yung bawat move. And I think it makes the connection better. Iba talaga pala yung feeling ng wushu. Kasi the way na i-extend mo yung body mo with control and power at the same time. Kailangan talaga, yung galaw broad. So yung wushu na movement, parang yun yung nababagay na stance para sa aming mga sangre. Kaibanan manindang mag-train ang iba pang cast na sinda Shuve Etrata asin Bianca Manalo. Ibang klase yung fight training, yung talagang Team Philippines yung nagtitrain sa amin, di ba? So nakaka-proud. Katakod ganap kaming Kapuso Epic Series, nagpatanid man ang cast asin produksyon dapit sa subot nagkakalat na post sa social media na open auditions para sa show. Sa saindang pahayag, pikukundinar kan GMA Entertainment Group ang mga nasa likod ka nagkakalat na fake auditions para sa Encantadia Chronicles Sangre. Day otorisadong pigagamit kan mga subot scammer ang pangaran kan GMA Network tanganing makakolektar ning kwarta o mga ladawan. Ipinapaaram sa publiko na mayong nangyayaring audition para sa serye. Asin na nanuman na official announcement, minagikan sana sa mga official social media account kan GMA. Napakarami po ang nabibiktima ng mga posts na ito, ng mga fake news na ito tungkol sa aming open auditions. Sana po maging mas maingat po tayo, wag po tayo agad-agad magbibigay ng personal information, wag po tayo agad-agad kakagat sa mga sinasabi nila at wag tayo pupunta kung saan-saan. Mientras tanto, nagpupuon na ang mga agyat sa buhay kan mga bida sa duwang bagong serye kan GMA Prime. Nagdesisyon na sina Angela asin Bernard na magpakasal. Alagad mag-uyon daw ang mga magurang ni Angela. Antabayanan iyan sa Love Die Repeat 8:50 PM sa GMA. Mantang nagtitinir na nasa peligro ang buhay ni Christy asin Jordan. Dagos na ba sindang magkakasuwayan? Antabayanan iyan sa mga nagiinit pang mga eksena sa Asawa ng Asawa Ko, 9:35 PM sa GMA Prime. Ini si Don Jimenez, Balitang Bicolandia. Madadalan ang episode na ini asin iba pang pinakahuring lokal na bareta sa official website kan GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede man kamong magbisita sa samuyang official YouTube channel, GMA Regional TV, asin i-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na bareta hale sa man-ibaybang rehiyon. Mabalo sa mga kapusong Bicolanong nagantabay, maging sa mga kapuso nyato abroad. Ninhulita sa GMA Regional TV Local News Matters. Asin yan ang pinakadakula asin mainit na bareta sa Kabicolan. Ako si Kate Dalovieres. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Bilog na pwersa para sa mas dakulang misyon asin mas mahiwas na pagserbi sa nasyon.